Ngayong gabi, ang ating piniling topic is about the Bible. Paano natin babasahin ang Bible? At paano natin maintindihan kung paano nabuo ang Bible? So itong lecture natin, as usual, wala tayong sarili kasi we are just passing the traditions from the early church, no? So ang lecture natin ay galing from uh, Father ano Father Chris Alar, ang lecture niya. Ha? Um, kung gusto niyo makita yung video niya sa YouTube, yung original, kopyahan niyo na itong title, you will find it. So, uh, translate ko lang to sa Filipino at may konting karagdagang explanation para maintindihan. Okay? So, pag nagbasa tayo ng Bible, una sa lahat, hindi tayo nagbabasa na para nobela or comics, no? So parati ang sinasabi ko sa mga ibang sekta pag nakikipagdiskusyon sa akin. Sabi, "Oh, kayo sumasamba kay Maria, walang Maria sa Biblia, walang sakramento, walang rosaryo, walang purgatorio." Ang sinasagot ko na lang para hindi na mataas kasi hindi naman nila pakikinggan, binabasa nyo kasi ang Biblia na parang comics, no? Letra por letra. No? So, hindi binabasa ang Biblia na parang nobela na para ikaw ay magano ng isang kwento. Okay? So, napakalalim ng Biblia. No? Para siyang kung sa ano pa, nag-handle ka ng nuclear power. Okay? So, pag nagsimula ka magbasa ng Bible, guilty rin ako as charged, minsan diretso na. We should not read it directly. We should start by prayer. Kahit small prayer, short prayer, hingi ka ng tulong sa Holy Spirit. Pwede. Kasi yan ay banal na kasulatan. Hindi yan ordinaryo. Na basta-basta na lang. No? Kahit nga yung Biblia, dapat ilagay natin sa isang lugar na medyo may respeto. No? Hindi lang kung saan mo lang itatapon-tapon. Pagkatapos, magbasa, you should end with prayer. You pray na sana magbubunga. No? Magbubunga yung nabasa mo sa iyong buhay na para ikaw ay mas lalong maging banal. Okay? At tingnan mo dan kung anong edisyon yung binabasa mo. Anong translation, anong version ng Biblia. Dapat meron siyang imprimatur. No? Pag may imprimatur, Katoliko yan. Sasabihin natin mamaya kung bakit mahalaga na Katoliko ang ating Bible na binabasa. Kasi pag ibang version, pag version ng Protestante, may mga konting pagkaiba ng kahulugan. Lalo na kung tungkol sa kaligtasan. No? So, ang Biblia ay hindi siya libro. Ang Biblia ay isang library. No? Collection of books. No? Collection of books. Hindi siya isang libro lang, kundi pinagtitipon-tipon na mga libro. Total of 73 books. So, sa Katoliko, ang books ay 73. Sa Protestante, kulang siya ng 7. So, ano lang siya? 66 books. No? So, sa Old Testament, meron tayong 46 books. No? So, dito tayo nagkakaiba sa Protestante sa Old Testament. Magkapareho tayo ng New Testament books, 27. Sa Protestante, kulang ng So, meron lang silang
ah 36, ah 39 books pala. 39 books lang sa kanila sa Old Testament. Okay? Okay. So ang Biblia, ang kung i-analyze mo, ito ay tungkol sa relasyon ng Diyos sa mga tao, no? Na tinawag niya para lumapit sa kanya. So ang kabuuan ng Bible, in summary, parang gano'n. Tinawag niya ang kanyang mga tao, no, na lumapit sa kanya. Ito ay nagsimula sa mga Israelita. Ito yung una niyang mga tao, no? Chosen people na sumunod sa kanyang kalooban. So ang Biblia, kahit basahin mo, may mga history, may mga petsa, may mga ganon. Pero dapat hindi natin siya ituring na historical book, na history book, na although meron siyang history, pero hindi siya ituturing na history or science book na doon ka magbabase. Doon magkakaproblema. Although hindi natin siya ituturing na science book, pero follow doc, second time ko po. Okay. So babasahin ko itong mga comments mamaya after the lecture. So remind me ha, baka makalimutan ko. Babasahin ko yung mga comments at saka questions tapos sasagutin ko. Okay. So wala pang kahit isang bagay sa Biblia na na-disprove ng siyensya, no? Wala pa. Usually, kung titingnan mo, parang na-disprove, pero later, ma-discover na tama ang Biblia. No? Pero kahit na, hindi to ang layunin ng Biblia na babasahin natin siya na kukuha tayo ng mga scientific facts or mga historical accuracy. Okay? So kung magbasa tayo ng Biblia, dapat basahin natin ang parte ng isang Biblia base sa konteksto. Ano ibig sabihin ng konteksto? Titingnan mo kung anong relasyon niya sa panahong yon. Bakit siya sinabi? Bakit sinabi ang isang talata na ito? Sino ang pinapatamaan niya? Sino ang kanyang target audience? Ano ang kultura sa panahong yon? Kasi pag binasa mo na hindi mo alam ang kultura noon, ano yung lingwahe, ano yung translation ng ibig sabihin ng root word or original language na yon, at in-apply mo bigla sa ating 21st century, mawawala ang layunin. Hindi mo na maintindihan. At hindi natin dapat ihiwalay ang isang bersikulo at sabihin natin ito na yung katotohanan. Dapat atin itong iugnay sa buong diwa ng libro, buong diwa ng Biblia, no? Kasi nabasa mo doon, no? Isang verse ganito, ito na 'yon. So doon ka magkakamali ng kahulugan kung ang isang verse ay iano mo, ihiwalay mo. Like for example, ang pinaka-paborito ng iba, anyone who calls on the name of the Lord will be saved. So pag hiniwalay mo 'yan at hindi mo ito inunawa sa buong kahulugan ng diwa ng Biblia, literal, pagkamali ka na. Delikado ka. Kasi anyone who calls in the name of the Lord. Pero doon sa kabilang teksto, pag binasa mo, not anyone who calls the name of the Lord will be saved. Paano na yan? So, pag matigas ang ulo mo, kasi letra por letra, sinabi dito, anyone who calls in the name of the Lord will be saved. O wala na. Tapos na. Disgrasya ka. Okay?
So, ito yung problema ng karamihan sa mga ibang sekta. Kasi, hinijack nila yung Bible, kinuha nila, no? Ah, hindi nila tiningnan ang background ng audience, konteksto, kultura, lingwahe, no? Daming mga nuisance yan, no? At binasa lang nila na parang comics letra por letra, no? At sinabi na nila, ito yung tamang pag-intindi. No? Tapos, ngayon pa, pinaparatangan ngayon nila yung Katoliko, ay ang Katolikong kung saan nagmula ang Biblia, ang mali. Okay. Now, isa sa pinaka-importanting bagay din, most of the time, tamad na tayo mabasa sa Old Testament kasi hindi na nag-a-apply sa atin ang Old Testament, New Testament na lang. Pero hindi natin alam na mas binibigyan ng malalim na kahulugan at mas lalo nating mauunawaan ang mga sinabi ni Kristo dito sa New Testament kung napag-aralan natin ang Old Testament. Napaka-importante. Nagbibigay liwanag ang kada isa sa kanila. Yung New Testament, mas lalo mo maintindihan kung binasa mo ang Old, at ang Old Testament, mas lalo mong maintindihan kung binasa mo ang New. Kasi ang mga nakalagay sa New Testament ay nakatago sa Old Testament. At yung Old Testament, nabibigyan ng katotohanan, ang kanyang kahulugan, nabibigyan ng totoong kahulugan dito sa New Testament. So kung nagbasa ka ng Old Testament, tapos nagbasa ka ng New Testament, sabihin mo, eto pala. Ito pala ang ibig sabihin kung bakit ito nangyari sa New Testament, sa Old Testament. Like for example, bakit hindi si Moses, isa sa mga rason kung bakit si Moses hindi niya nahatid ang mga tao sa Promised Land? Bakit si Joshua ang naghatid sa mga tao sa Promised Land? Because Joshua, ang meaning ng word ng Joshua in other translation is Jesus. And Moses represents the Old Covenant. So the Old Covenant, hindi niya tayo kayang iparating sa salvation. Only Jesus can bring us to salvation. Kaya si Joshua. So mahahatid tayo, siya ay foreshadowing lang, nagtuturo kay Jesus. Kaya tinunan over ni Moses ang the covenant kay Joshua. Joshua represents Jesus. So, yan ay may example ng mga magiging liwanag. Like for example, ang ginawa doon sa Passover, nagpipinta ng dugo. Tapos, kinatay nila yung karnero. Tapos sa New Testament, makita mo, ganun pala ang ibig sabihin ng bakit nila nilagay sa pintuan yung dugo ng karnero. Tapos si Jesus pala, tinutukoy nun. The blood of the Lamb who take away the sins of the world. So, ganun, no? So, marami pa. Ang tawag dyan ay typology. No? So, hindi mo dapat babasahin ang Bible alone. Okay, i-explain ko ba? Hindi kasalanan, hindi ko ibig sabihin na hindi ka pwede magbasa na ikaw lang mag-isa. Pwede. Pwede ka magbasa, ikaw lang isa. Ang ibig sabihin nito, huwag mong i-interpret na ikaw lang. Dapat pag nagbasa ka at pag iyong inunawa ang Biblia, dapat kasama ito sa tradisyon ng simbahan. No? Buong tradisyon ng simbahan kasama mo. Okay? Hindi yung sarili mong interpretasyon. Okay? Also, the Bible, pag tinignan mo, may audiensya. Sinulat yan para sa mga tao sa panahon ngayon, sa panahon na yon. Pero hindi lang siya tumitigil hanggang sa mga taong sa panahon na yon.
sinulat yon sa mga tao yon. Kundi, nag-a-apply rin siya kahit sa atin. No? The Word of God has many meaning. Meron siyang primary meaning sa mga taong sinulat para sa panahon na yun. At kasama tayo. It is addressed to each one of us in our own unique situation. Kaya nga, ang Biblia kahit 100 mo ng beses babasahin, no, kahit ilang libo mo, same verse, same chapter, binasa mo ulit na ulit, pag sunod mo na basa, may bago na naman siyang kahulugan sa buhay mo. Kasi yung Holy Spirit, no, magbibigay ng kahulugan sa iyo na mag-a-apply sa buhay mo. Kaya hindi tama na sabihin na, nabasa ko ng Bible, tama na yan. Dalawang beses, tatlong beses ko na ulit-ulit. Kahit araw-arawin mo pang ulitin, hindi mauubusan ng kahulugan sa buhay mo ang Bible. So ito yung Catholic way of reading the Bible. Ito yung tawag na Lectio Divina. Pwede mo itong gawin araw-araw sa morning. So ang Lectio Divina is meron siyang 4 steps. Read, reflect, respond, and rest. So first is basahin mo ano ang ibig sabihin ng sabihin yung pag nagbasa ka for example ng the Beatitudes, blessed are the poor, spirit, blessed are the meek, for there's the kingdom of God. So read carefully the passage, pay attention to the words, no, kung ano yung stand out doon, read it slowly, tapos kung pwede, ulit-ulitin mo hanggang maintindihan mo. No? So read. Number 2, reflect. Ano ang sinasabi ng Diyos sa iyo? Anong gusto niyang sabihin sa iyo? Sa ngayong araw na to, anong meaning, anong kahulugan? Meditate ka sa deeper meaning ng binasa mo para sa iyo. Like for example, kahit yung gospel for the day na lang, yung binasa mo, ano bang sinasabi ng Diyos sa iyo? No? Consider how it applies to you. Tanungin mo si God, no? Anong nire-reveal mo sa akin ngayon, Lord, tungkol sa passage na ito? Number 3, respond. Pwede mong kausapin si Jesus, no? Sabihin mo, pwede mong pasalamatan siya, Lord, thank you for this teaching na na-receive ko ngayon. So, pwede ka makipag-dialogue sa kanya. You respond, no? Engage in a personal conversation with God. So ngayon, natanto ko na ganito yung gusto mo sa akin gawin ko. Salamat sa guidance, Lord. Mga ganun. No? And then, number 4, rest. Wala kang sasabihin, papahinga ka lang para kang nakasandal sa dibdib ni Jesus. No? Sit in the presence of God. Let go of words. Wala kang sasabihin. Para ka lang umuupo kasama siya. Surrender your thoughts and allow God to speak. So ito yung part na nahayaan mo siyang makikinig ka sa kanyang boses. Hindi ka magsasalita. Hindi ka mag-iisip. So Saint Therese, alam niyo ba si Saint Therese of Child Jesus or Saint Therese of Little Flower, nahirapan siyang mag-concentrate, lalo na sa chapel. Parang feeling ko, kagaya kami ni Saint Therese, parang may attention ADHD. No? Kaya ako, mahilig ako mag-picture. Kaya pag nag-grocery kami, nilalagay ko sa TV yung picture para yung mga anak ko, baka mana din sa akin, may ADHD. So mga mystery ng grocery, nakalagay sa TV, may TV kami sa prayer room. Tapos, kada mystery, fina-flash. Minumove namin, screen mirror namin sa cellphone, tapos para makapag-focus. So, ganun din ako. Pag hindi ako makafocus, like ito, sa cellphone ko may picture ni Jesus. Titingnan ko lang ang second heart, yung puso ni Jesus. Ganon din si Saint Therese. Titingnan niya lang yung picture ni Jesus sa chapel. Mas nakaka-focus siya. No? Kaya nga, visual tayo mga tao. Kailangan natin ng
mga visual stimulation, no? So, para makapag-focus. So, yung Bible, meron siyang dalawang sense. Literal sense at saka spiritual sense. Okay? Ang literal sense, ang meaning yan, kung ano yung gustong ipahiwatig ng author. Bakit niya sinulat yun? Anong kahulugan ang gusto niyang ipahiwatig? Yun ang literal sense. So ito ay nagbabase sa historical, cultural, literary content of the passage. No? So pag nagbasa tayo ng Bible, dapat literal, hindi literalist. Ano ibig sabihin ng literalist at saka literal? Like for example, magbasa tayo. If your right hand causes you to sin, kung yung kanang kamay mo ay ito ay sanhi ng iyong pagpakakasala, putulin mo ito. Okay? Ang literalist dyan, hindi maganda ang literalist. Putulin mo talaga ang iyong kamay. Yan ang literalist. Ang literal meaning ay kung ano ba ang nasa isip ng author na gusto niyang ipagawa. So, ang gusto ng author, hindi putulin yung kamay mo. Putulin mo ang mga bagay na nagdadala sa iyo sa pagkakasala. Example, barkada. Kung ang barkada mo ay nagdadala sa iyo sa pagkakasala, putulin mo ang ugnayan mo dyan. Kung yung boyfriend mo ang nagdadala sa iyo, sanhi, o yung cellphone mo, kung ano yung mga hilig mo, no? Na nagdadala sa iyo, mas mabuti pang mawala yan kumpara sa madala ka sa impyerno. Yan ang ibig sabihin ng author. Bakit niya sinabi yan? Hindi niya ibig sabihin na putulin mo literal yung kamay mo. So yan ay literalist. Pero literal, so ibig sabihin, seryoso ang si Jesus, seryoso siya na gawin mo talaga. Hindi siya nagsasuggest, hindi siya nagbibiro. Gusto niyang putulin mo talaga ang iyong ugnayan sa mga tao, no? What is your take on the Bible alone? Bible app, the Bible apps. Okay. Sagutin ko rin yan mamaya. Okay. So, yun, seryoso si Jesus na putulin mo talaga ang iyong ugnayan sa mga tao o bagay na magdadala sa iyo sa kasalanan. Kasi kung hindi mo puputulin, mapupunta ka sa impyerno. Okay? So, yun ang literal sense. Yung spiritual sense, mayroon tatlo: allegorical, moral, anagogical. So, ang allegorical, ang ibig sabihin ay, anong ibig sabihin nito about Christ? Pag nagbasa ka, lalo na sa Old Testament, uh, ano, paano ba ito nare-relate, no? Tungkol kay Kristo. Like for example, nagbabasa ka nung serpent na inilagay sa sa krus, no? Inutusan si Moses na maglagay ng bronze serpent, lagay sa kahoy, at kung sinong titingin, no, ay will be healed, no? Gagaling sa mga poison ng snake. So ito ay, isipin mo, ito, nagpapatungkol pala ito kay Kristo. So yun ang ibig sabihin ng allegorical, kung ano ang relasyon niya ito sa binabasa mo tungkol kay Kristo. Next, moral sense. Madali lang ito dahil kung paano tayo mag-isa sa buhay ang ating binasa, no? So it teaches us lessons, no? How to live holy lives. Like for example, pag binasa natin ang The Good Samaritan, ang lesson nun is to love our neighbor. Anagogical sense, how does this passage point to the eternal life? Ano ba itong binabasa ko? Paano ba ito makakatulong na magtuturo sa akin patungo sa buhay na walang hanggan? So, sa ating destiny towards eternal life. Like for example, the promised land,
Ito ay nagtutungkol sa ating eternal life. Okay. Again, hindi natin pwedeng basahin ang Biblia hiwalay sa tradisyon ng simbahan. Okay. Parati ating sinasabi tradisyon ng simbahan. Nasa Biblia yan, no? Ang tradisyon. Hold on to the tradition being taught to you whether by word or by mouth. Okay? So ang Biblia ang nag-canonize sa mga libro na pwedeng isali sa library ng Biblia. Okay? Ano ibig sabihin ng canonize? Ang canonize ay yun ang lista, no? Canon. Yun ang official, ibig sabihin ng canon ay official, no? Official na mga lista ng mga libro na pwedeng isali. Okay. So, community of faith. The Bible was written as in a story of a community of faith. So, dalawang community of faith kung saan nanggaling ang Biblia. First, the community of faith of the Israelites. Pangalawa, the New Testament is the community of faith of the church. Okay. Alam niyo bang ang simbahan ay nagsimula lamang sa pagdating ni Kristo? No? Bago ko lang na-learn yan. Sa Old Testament, walang church, temple, house of worship. Pero yung church, tinatag ni Kristo mismo sa pagdating niya. Okay? So ito yung bagong Israel. Now, sino ang nagsulat sa Biblia? Who wrote the Bible? So, around 40 human authors. At karamihan dito, sa kanila, hindi nagkikita, hindi nag-meet. They are centuries apart. Okay? Shepherds, farmers, king, like King David, fisherman, Peter, priest, government officials, doctors, and Luke. So, may mga dunong, ang iba wala, no? Pero kahit maraming authors, there's only one author, God Himself. Because lahat ng mga human authors ay inspired by the Holy Spirit. Pero kahit inspired sila ng Holy Spirit, hindi sila possessed na hindi nila alam yung nangyayari. Inspired lang sila, pero hindi sila nag-automatic writing na wala sila sa kanilang ulirat. They are perfectly aware, conscious, at ginamit nila ang kanilang sariling style at personality. No? Meron silang sariling style at personality. So, kailan sinulat ang Bible? So, ang buong Bible sinulat in the span of 1,400 years. In the space of 1,400 years. Okay? So, mali ang kama. 1,400 years. So, ang Old Testament, sinulat around 1,200 before Christ up to 165 before Christ. Okay? So, ganun. And New Testament naman, around 50 after Christ, no? 50 up to 100. So, more or less, mga 50 years. Okay? Pero, ang napansin nyo, sa lahat ng sulat dito sa mundo, sa history, sa lahat-lahat ng mga religion, no? Ang Biblia lang, ang maraming authors, no? 1,400 years in the making, hindi nagkikita-kita, pero nagkakaisa ang mensahe ng Biblia. Nagkakaisa. No? Nagko-corroborate, nagko-connect, interconnected. Yung ibang mga, kung anong mga relihiyon, basahin mong libro, walang koneksyon. Pero ito, maraming authors, no? Ang iba, isang author lang.
Ito, maraming authors, ilang siglo ang pagitan, pero nagko-corroborate. Dito makita na ginaguide talaga ng kamay ng Diyos. Sino ang central character ng buong Biblia? Jesus. Okay? From the Old Testament to the New Testament, ang nilalaman niyan ay si Jesus. So the Old Testament ay pinipredict ang pagdating ni Jesus, no? Pati ang kanyang pagkapako sa krus, nakasulat yan sa Salmo, nakasulat sa Isaiah, no? Pati ang ano pa, no? Yung paghati-hati sa kanyang mga damit, nakasulat sa Old Testament yan, no? And the Old Testament is primarily the story of God's chosen people, the Israelites, and the New Testament ay nagkukwento tungkol sa kung paano ang Ama, Diyos Ama, paano siya naging tapat sa kanyang pangako na ibibigay niya sa atin ang kanyang kaisa-isang anak sa pagtubos, sa pagligtas. Hindi lang sa mga Israelita, kundi sa buong sanlibutan. So kung napansin nyo sa New Testament, after the Gospel, anong after the Gospels? Acts of the Apostle. So after sa Gospel, puro yan lahat tungkol sa simbahan. You are Peter, and upon this rock, meaning Peter, I will build my church. So dito na-establish. Sa pagdating ni Kristo, niya tinayo ang kanyang simbahan. Walang simbahan dati. Sa New Testament lang. Okay? So the rest of the New Testament focus on the church. Tungkol sa kanyang pag-develop, sa kanyang kapanganakan, sa kanyang pagtubo, tungkol sa kanyang instruction, ang kanyang future na pamamalakad with Christ. And the Bible is the greatest story ever told. Ito yung the best na love story. Talo pa niya kung ano pang love story dyan. Nagsisimula ang Biblia sa kasal. Kasal ni Adan at saka ni Eva. Nagtatapos siya sa kasal rin. So, the wedding feast of the Lamb. Ang misa sa langit. The Mass in the book of the Revelation. So, Genesis, di ba? Kinasal si Adan sa si Eva. Sa Revelation, the last book of the Bible, describe dyan sa heavenly Jerusalem, yung the wedding feast of the Lamb of God. That is the Holy Mass. Okay? So, ang mensahe sa Biblia ay parating ang tinatawag ang kanyang suwail na asawa babalik sa kanya. Di ba sa Bible, dinidescribe si Jesus as the bridegroom. And the church is the bride of Christ. So, parating nagtataksil ang Israel sa Diyos, tapos pinapatawad, nagtataksil, pinapatawad. Tapos yung new Israel ngayon is the church, tayo. Na parati pa rin nating sinasaktan ang Diyos. So always tayong tinatawag bumalik. Pero kung tayo ay bumalik, ano ang secret ingredient para tayo bumalik? Trust. Kagaya sa prodigal son. Kung siya hindi nagtiwala na siya papatawarin, hindi siya babalik. Kaya, yan, napaka-importante na inukit talaga, Jesus, I trust in you. Kailangan natin magtiwala na tayo ay papatawarin ng Diyos. So, different types of literature in the Bible. So, ito yung buong Bible. Meron siyang law. Sa Biblia, yung first 5 books, yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Yan ang 5 book, yung mga puro ano yan, batas.
Tapos may historical books, 16 books yan. Wisdom books, 7. Prophetic, 18. Gospel, 4 books. Acts of Apostles, 1 book. Mga letters ni Paul, 13. Mga general epistles, 7 books. And apocalyptic book, yan ang Revelation, 1 book. Total of 73 books. So, ito yung first, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers. Yan ang Torah. Yan ang Pentateuch. Penta 5. Pentateuch. Napakahalaga yan sa napakahalaga nito sa mga Jews. So, it contains about the creation of man, how he started, how he should act, no? Paano ang batas ng Diyos, paano siya mabuhay, no? Number 2, historical books, 16 books yan. Ina-outline ang history ng Israel. Ito yung mga 16 books na historical books. Joshua, Judges, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Kings, 2 Kings, 1 Chronicles, 2 Chronicles, Ezra, Nehemiah, Tobit, Judith, Esther, Maccabees, 2 Maccabees. Okay. Napansin niyo sa dulo, may mga Deuterocanonical. Yan ang mga may Deuterocanonical sa dulo, wala yan sa Protestant Bible. Tapos, third literature, wisdom books or poetic books. No? Ito ay nagko-contain ng mga songs, proverbs, mga writings of beautiful nature. Ito ang Job, Psalm, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Songs, no? Wisdom, Sirach. So, may Deuterocanonical, di ba? So, sa book ng Protestant, walang wisdom. Walang Sirach. Ang Sirach, isa sa mga paborito ko. Ang ganda, dami mong malalaman ng mga aral sa Sirach, pero wala yan ang Protestant books. Okay? Tapos may prophetic books, 18. No? So, ang meaning ang point ng prophetic books ay God is calling Israel back to Himself and predicts the coming of Jesus. So, merong major prophet at saka minor prophets. Yung major prophets ay Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Baruch, Ezekiel, no? And Daniel. Pero wala si Baruch sa Protestant, tinanggal nila kasi Deuterocanonical. At may tinanggal din sila na mga chapters sa Daniel, no? So minor prophets, 12 books, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and Malachi, no? So, yun. So sa gospel, ang meaning ng gospel ay biography ni Jesus, the life of Jesus. So merong 4, no? Matthew, Mark, Luke, John. May mga common denominators sila ng mga kwento. Puro life and story ni Jesus hanggang pagkapako. So iba-iba lang yung style nila. Meron ka makikita na meron magkaparehos, meron ding wala sa isa, na andun sa isa. Na? Pagkatapos ng Gospels, pansin nyo, Acts kaagad. Acts of the Apostle. Kung sa ano pa, adventure ng mga apostle. Anong pinagagawa nila matapos si Kristo namatay at nabuhay. Okay? So, saan ang simula? Paano nabuhay? Sa Pentecost, di ba? The coming of the Holy Spirit like tongue and fire, di ba? So, paano na-influensyahan ng mga new Christians ang mga Jews, no? Letters of St. Paul, letters of sa mga churches, usually instruction for the church, no? Teaching. At saka sila letter nila ni Peter, nila ni James, no? John, First John. Prophecy, the return of Jesus at the end of times, other future events. Okay? Yun ang revelation. Okay. So, napansin niyo si Jesus, nagko-quote siya ng scripture? Diba? It is written. Diba? It is written that man should not live by bread alone, but by every word that come out from the mouth of God. It is written, you have heard that do not commit adultery, but now I say,
Napapansin nyo, maraming beses si Jesus nagko-quote ng scripture. Alam niyo ba kung anong ginamit niya na scripture pag-quote niya? No? Ang ginamit niya ay Septuagint. Ang Septuagint ay ito ang Greek na language ng Old Testament. Okay. So, sa panahon ni Jesus, hindi pa nasarado kung anong mga libro, wala pang official na lista kung ano yung libro na mai-include sa Old Testament. Meaning, bukas pa yung lista. Wala pang nakapagpulong-pulong kung ano lang, kung ilang books ba, 43, 46 books ba, no? 46 books ba or 70 o 100 books. Hindi pa na ano yan, hindi pa na desisyonan sa panahon ni Jesus. Pero ang sikat na version sa panahon na yon ay ang 73 books, ay yung 46 books na Septuagint. Okay? May mga lumulutang na mga lista, pero ang pinaka-common ay dalawang lista. Yung Hebrew Scripture at yung Septuagint. Okay? Now, ang Septuagint na kung saan kinokot ng mga New Testament at ni Jesus ginagamit yan, ayun ang sikat na panahon na yun. Kasi maraming mga Jews na ang kanilang lingwahe na ginagamit ay Greek kasi sakop sila ng Rome, no? Nasakop sila ng Greece before tapos ng Rome. So, ang kanilang ginagamit ay Greek. So, yung Old Testament ay na-translate na into Greek sa panahon na yon. Okay? Ang isang version na ginagamit ng mga Protestante ay merong 39 books. Yun ang tinatawag na Hebrew Scripture. Okay. So, ang Septuagint ay sinulat 250 before Christ up to 100 before Christ. So meaning, pagdating ni Jesus, meron ng Septuagint. Ang Septuagint ay naglalaman ng 46 books of the Old Testament. So yun na doon na nagko-quote ang mga New Testament writers. Doon na nagko-quote si Jesus. Kaya yun ang ginagamit din natin. Okay? So, bakit 39 books lamang ang libro na Old Testament ng mga Protestante? Kasi wala silang Tobit, Judith, Wisdom, Sirach, Baruch, First Maccabees, and Second Maccabees. Isa sa mga rason nito ay ayaw ni Martin Luther kasi may mga turo, lalo na sa purgatorio, na andito sa First and Second Maccabees. So para madepensa nila kanilang turo, tinanggal nila ito. No? Kasi may mga napapatunayan tayo sa Katolikong doktrina sa mga librong ito, kaya tinanggal. May tinanggal din siya sa Esther at saka sa Daniel. Ito yung mga verses at sa mga chapter na wala. Okay? So, anong rason ng ng mga Hudyo bakit nila tinanggal ang 7 books? Okay? Kasi lumalaganap na ang mga Kristiyano at ito yung ginagamit ng mga Kristiyano, ang Septuagint na version na Old Testament. Kaya nagdesisyon ang mga Jew, di ba? Ang mga Jews ayaw nila kay Kristo. Kaya nagpulong-pulong sila sa Council of Jamnia na hindi nila itanggapin ang Septuagint dahil ito ay nakasulat sa Greek. Ang gusto nila nakasulat lamang sa Hebrew. Okay. Pero
early Christians, from 1st to 4th century, ang ginagamit ay ang Septuagint. No? Ito ay inaffirm ng Council of Rome AD 382, reaffirm ng Council of Hippo 393, at ni-reaffirm ng Council of Carthage at 397 at 419 AD. No? So, inaffirm ng mga early Christians at ng mga early council na ang Old Testament ay dapat included ang mga Deuterocanonical. No? So, ang mga ayaw lang tumanggap ay ang mga Hudyo na ayaw tanggapin si Kristo, which is understandable. Di ba? Kasi ayaw nilang tanggapin kasi ito yung ginagamit ng mga Kristiyano. Okay. Kailan ulit nireklamo? Ng 16th century, 15, no? 17, ayaw tanggapin ni Martin Luther ang Deuterocanonicals. Ano ang ginamit nilang basihan? Ang basihan ng mga Hudyo. Imagine, Kristiyano ka, tapos ang gagamitin mong basihan para itanggihan ang Deuterocanonicals ay ang rason ng mga Hudyo na hindi naman tumatanggap kay Kristo. Okay? So, kinwestiyon nila, kaya nga naglagay ng dogma sa Council of Trent 1546. Ni-reaffirm nila. No, kasi hindi pa yan nakalagay sa dogma kung ano talaga, kasi walang nagrereklamo. Until 1500s, may nagreklamo na, kaya nagpulong-pulong sa Council of Trent at ni-reaffirm na ang Old Testament talaga ay 46 books kasama ang Deuterocanonical. So, ang ginamit nila na rason ay ang Council of Jamnia. Pero according to research, mga kapatid, ang Council of Jamnia ay isa lamang theoretical event. Hindi ma-prove sa history na meron talagang nangyari na Council of Jamnia. No? Research suggests that there was no official Council of Jamnia na nagpulong-pulong ang mga Hudyo. Merong historical evidence na nagpulong-pulong sila, pero walang historical evidence na sinarado nila ang kumpletong lista na ito lang talaga. Actually, umabot pa ng 200 taon, no? Umabot pa ng 2nd to 3rd centuries, no? Hanggat nadesisyonan nila kung ano ang included sa Old Testament. So meaning, from the start of the church, automatic na ginagamit ang 46 books. No? 46 from the early Christians, 46 books na ang ginagamit. Yun na talaga ang desisyon ng simbahan. Walang pag-aalinlangan, walang pagdududa na ito ay inspired by the Holy Spirit. Okay? At dito natin makikita na tama ang Septuagint dahil dito humuhugot si Jesus at ang mga New Testament writers kung it's like gumagamit ng mga Old Testament quotes, no, sa pagsulat sa New Testament. Okay? Okay. Anong ibig sabihin ng Deuterocanon? Deuterocanon. Ang ibig sabihin nan ay second canon. No? Ito ay kinonfirm later compared sa proto-canonical books. Okay. Ano natin ha? I-explain natin. Ang proto-canonical book ay first canon. So meaning, walang nagreklamo dito. Okay. Deuterocanonical is itong mga lista ng mga libro may nagreklamo. So kailan nagreklamo? 1,500 years ang dumaan bago pa lang may nagreklamo. Kaya ni-reaffirm ng simbahan
kaya siya tinawag na deuterocanonical. Second time na rene-affirm. Hindi ibig sabihin ng deuterocanonical na nag-alinlangan ang simbahan kung ito ba ay inspired by God or no, pero sige na lang, isama na lang natin. No. From the start, yun na talaga ang lista na ginagamit ng simbahan until 1,500 years na nireklamo ng mga protestante, kaya nila ni-reaffirm. Kaya tinawag na second canon. No? So dalawa lang nagreklamo. Ang mga Jew na hindi tumatanggap kay Kristo at ang mga protestante na meron silang sariling agenda. Now let's go to the Gospel. 4 books. Matthew, Mark, Luke, John. Buhay ni Kristo. Acts of the Apostles. Ito yung mga letters. Epistles meaning letters ni Paul. Si Paul ang pinakamaraming sinulat, no? Romans. Pero I'm sure marami pa siyang sinulat, pero yung iba hindi na natagpuan, nawala. No? Pero ito lang yung natagpuan. No? 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, 1 Timothy, 2 Timothy, Titus, Philemon. Tapos mayroong James, 1 Peter, 2 Peter, 1 John, 2 John, 3 John, Jude. Ang ibang mga letters. No? At saka Hebrew. So yung Hebrew, marami ang nagdududa na ito ay sinulat ni Paul. Pero hindi lang nila ma-confirm, kaya nilagay nila dito sa 7 general epistles. At ang last book is the Revelation. Okay? Now, paano natin nakuha ang 27 books ng New Testament? The answer is the Catholic Church. Yeah. Kaya nga, matatawa ka na lang sa iba na ayaw nilang tanggapin ang turo ng simbahan, pero ang simbahan naman ang nag-decide kung anong libro ang masasali sa Biblia. Huh? So, ang Catholic Church ang nagbigay ng official na lista kung ano lamang ang libro ang pwedeng isali sa New Testament. No? Siya lang. Siya ang nagsabi, no? Siya ang official. Anong rules ng simbahan? Bakit ang maraming mga inspired books na ginagamit natin na hindi kasali sa Bible, like the Shepherd of Hermas, the Didache, may mga libro pa, marami pang mga sacred tradition ng mga libro na hindi kasama sa sa Biblia. Pero ang sinasali sa Biblia, mga kapatid, yun lang ang ginagamit na basahin sa misa, sa banal na misa. Yun ang rules, no? So ibig sabihin, wala pang Biblia, 350 years, wala pang Biblia, meron ng misa. Kaya minabuti ng simbahan na i-compile itong mga libro nito para ito gagamitin na babasahin sa misa. Okay? So kung ang iyong prinsipyo ay Bible alone lang, no? Paano makasurvive ang simbahan kung na 350 years wala pang Bible? Wala pang lista, no? At think of it this way, mga kapatid, ha? Kung sasabihin ng ibang sekta na Bible alone, wala akong paniniwalaan basta wala sa Biblia. Ang tanong, meron bang nakasulat sa Biblia kung ano lamang na libro ang kasali dapat sa Biblia? Meron ba? Ito yung table of contents na official dapat ito lang, galing sa langit na nakasulat, sinulat ba ni San Pedro, San Pablo, na ito lang yung mga libro? Wala. Walang ganun. Ang simbahan ang nagko-collect sa mga nakalagay sa garapon, nakatago sa mga kuweba, kung ano na yung mga parchment letters, nagtitipon-tipon at tinagpi-tagpi at pinagkaingatan
at kinumpile. At sila ang nagsabi, ito, ano to, God-inspired. Ito, hindi, peke ito. Ito. So, ang authority ng simbahan na binigyan ni Jesus na, I will give you the keys of heaven. And if anything you bind on earth will be bound in heaven. So, doon ginamit ng simbahan na kanyang authority na infallible. For example, sabihin ng ibang sekta, oo nga, ang 350 years wala pang Biblia, pero sinulat na before ang Biblia. 50 years BC, 50 years AD. Sinulat na. Oo nga, pero alam niyo bang merong Gospel of Peter? Merong Gospel of Thomas? Merong Gospel of Mary? Pero hindi kasali sa Biblia yan. Tinanggal yan ng simbahan. No? Hindi yan sinali kasi na-analyze ng simbahan na itong Gospel of Peter, Gospel of Thomas, Gospel of Mary, isa yan sa mga ilang daang mga libro na peke, na hindi ang mga apostoles na nagsulat, kundi mga Gnostics. No? So, ang simbahan ang nag-interpret kung anong mga sulat ang inspired at saka not inspired. Okay? At the year 382, si Saint Pope Damasus, nagpatawag siya ng council attended by all the bishops of the Catholic Church, the Council of Rome, tawag yan, 382. At doon nila diniscuss ang official list ng canonical books from Old Testament to New Testament. Na meron lamang tayong 73 books. Okay? At ang Council of Rome ay confirm sa Council of Hippo sa 393 at succeeding kinonfirm again ng Council of Carthage ng 397. Puro yan Katoliko. Walang Protestante dyan. Puro Katoliko ng mga obispo yan. Ang Protestante, kailan lumitaw? 1,517 years pa. 1,500, walang Protestante ni kahit isa, puro Katoliko yan ang nag-decide na ito yung totoo, yung genuine at walang peke dito. Pagkatapos, tinawag ni Saint Pope Damasus si Saint Jerome, inatasan niya na itong Greek, no? Greek na translation ng Septuagint at ang Hebrew na New Testament ay i-translate into Latin. At ito ay nakompleto sa 405 AD. Kaya itong translate para madaling maintindihan ng mga common na tao sa panahon na yon, Latin ang kanilang official language, kaya Latin Vulgate. No? So for ang Latin Vulgate ay naging official translation for around 1,000 years. No? Become the official Bible of the Catholic Church. No? So ang translation ni Saint Jerome na standardized ang biblical text, naging accurate ang transmission of the scripture. So hindi mo pwedeng tanggihan ang authority ng simbahan sa pagtuturo na sabihin mong peke at mali-mali ang tinuturo ng simbahan kung tinatanggap mo ang Biblia. Tinatanggap mo ang Biblia na tama, inspired the Word of God, pero ang simbahan ang nagkilatis kung ano ang inspired sa hindi. Di ba? Tanong. Alam niyo ba na ang Bible dati walang chapter, walang verse? Wala yan, diretso-diretso yan. Nakakalito. Wala yung chapter at saka verse, diretso-diretso lang yan. No? Imagine, halos walang sentensya makikita. No? Did not have chapters and verses. Para maging madali ang pag-aral ng Biblia, si Archbishop Stephen Langton at the year 1205, wala pang Protestante, siya ang naglagay ng mga chapter. Siya ang naglagay ng mga chapter. Kaya nakakapagsabi na tayo Matthew chapter 5, verse 15. Dahil kay Archbishop Stephen Langton. Ang hirap kaya nun, buong Bible, lagyan mo ng chapter. At ang verse, ang may gawa ng verse, ay si isang
French printer and scholar Robert Stephanus. Ang iba niyang pangalan ay Robert Estienne or Robert Stephanus. Ginawa niya ang verses ng New Testament sa 1551, ang verses ng Old Testament sa 1555. Ha? So anong version or translations ng Bible ang acceptable? So 1983 Code of Canon Law, ang sabi, hindi pwedeng makapublish ng Bible kung walang patnugot sa Apostolic See, sa Pope, and the Conference of Bishops. So dapat merong imprimatur at merong nihil obstat. Ang meaning ng imprimatur, no, pwede nang i-print. Pwedeng i-print. Ang ibig sabihin ng nihil obstat, walang error. No? So, approved by the bishop. So, ito yung mga example ng Bible translations. New American Bible, Revised Edition, NABRE. Revised Standard Version. I-screenshot nyo ito. Ito yung mga accepted na mga Bible. Revised Standard Version, Catholic Edition, Ignatian Bible. Divine Mercy Bible. Good News Translation, American Bible Society. New Jerusalem Bible. Navarre Bible, Catholic Commentary. So, meron ako nito. May mga Catholic Commentary. Ang ganda nito. Medyo mahal lang to. At saka Douay Rheims from the Latin Vulgate. So, ang Douay Rheims sa lahat ng Bible, ang pinaka-accurate. Yun nga lang, ang Douay Rheims, may mga Old English. Mga thou, siya, mga thou, those, mga ganun-ganaw. Ha? Sa Tagalog po, Dok. Hindi ko alam. Yung may Tagalog version naman ito, ilalagay naman nila yung Tagalog. Kahit Tagalog yan, nakalagay yan, translated from this, ng mga ganito. No? So ito yung pinaka-accurate sa lahat. Bakit accurate ang Douay Rheims? Kasi galing siya mismo sa Latin Vulgate. Ang di ba Latin? Ang pinakaunang English translation ng Latin Vulgate kaagad ay ang Douay Rheims. Ginawa siya ng 1609. Kaya the most accurate siya. Pero kung nahihirapan kayo sa Douay Rheims, if you're looking for a modern alternative, no, na faithful, itong pinakamaganda, Revised Standard Version Catholic Edition, RSV or NRSV. Okay? It's a good choice. Now, ang Douay Rheims, ang ibig sabihin ng Douay Rheims ay lugar ito. Ang Douay, nasa France yan. Ang Rheims, nasa France din yan. So, bakit nasulat ang Douay Rheims? Sinulat siya nung pinapersecute ng mga protestante sa England ang mga Katoliko. Kaya ang iba nag-eskapo, naglayas, pumunta sa France. Doon nila sinulat. They escaped from the persecution of the Protestant kasi sila yung leader dati. Mga Anglicans ang leader sa England. Maraming martir, pinapatay mga pare doon. Pag Katoliko ka, papatayin ka sa England sa panahon na yun. Kasi ang mga hari doon, Anglican, no? Protestante. Now, so sinulat ang New Testament sa Reims, lugar sa France, 1582. At yung Old Testament na-publish 1609 sa France, sa Douay. So, dalawang syudad yan sa France, Douay Reims Bible. Yan. Okay? Now, ang King James Version, Protestant Bible yan. So, ito yung pinakaunang English na mga Protestante. Ito ay sa request ni King James, no? The first. King James the First ng England. Gusto niya itong ipasulat dahil ito yung gagawin niyang official Bible ng Anglican Church. Okay? Alam niyo ba na sa unang version ng King James, meron pang deuterocanonical. Alam niyo ba? Pero sa katagalan, ang mga bagong version ng King James, tinanggal na nila ang deuterocanonical. Ang tinawag nilang apocrypha. Okay. Now, napansin natin,
So, tapos na tayo sa mga technical part. Punta tayo sa practical part. Napansin niyo na ba, pag nagbasa kayo ng Bible, napapansin niyo yung Old Testament at saka New Testament para magkaiba. Para ito yung napansin natin, the Old Testament, the God of wrath. Stricto si God. No? Parang iba yung God sa New Testament. The New Testament is the God of love. Tama ba na ito yung interpretation natin na nagbago si God? Mas love na siya ngayon. Dati, init ang ulo niya. Hindi. That is false. That is misconception. The God of the Old Testament and the New Testament is still the same. Still the God of love. Palibhasa, makikita natin, the ultimate act of mercy is the creation. God created us. At nung tayo nagkasala, nag-promise siya ng Savior. Hindi na tayo nilipol. Nag-promise siya na papadala niya kanyang anak. So is that a God of wrath? So that's a God of mercy. No? At kinukumpara natin na mas harsh ang Old Testament sa New Testament. Parang walang harshness ang New Testament. Pero napansin niyo, si Jesus spoke more of hell. Mas marami pa siyang kwento tungkol sa impyerno kumpara sa heaven. At hindi siya kung saan pa, nagduha-duha, hindi siya nag-atubiling i-condemn ang mga matitigas na ulo ng mga Jewish leaders. Nirebuke niya ang mga hypocrites. At sinabi niya ang mga disaster na mangyayari sa mga unbelieving communities. Like for example, in Matthew chapter 11 verse 21, woe to you, Chorazin! Woe to you, Bethsaida! It shall be more tolerable of the day of judgment for the land of Sodom than for you. So akala natin, puro lang si Jesus, love, love, mercy, mercy, hindi marunong mag-punish. Jesus is ready to punish sa mga hindi nagre-repent. Pareho lang sa God of the Old Testament. The same. Pero iba lang yung approach. No? Kung mapansin nyo, ang message actually sa New Testament ay mas stricto kumpara sa Old Testament. Napansin nyo, you have heard before. Ang pinapatungkol to ni Jesus ay ang Old Testament. Do not commit adultery. Sa Old Testament, you have heard, do not kill. Do not commit adultery. But now I tell you, kahit nakatingin ka lang sa isang babae, nakikiapid ka na. Nakatingin ka lang sa isang babae na may lust sa iyong puso. Nakikiapid ka na sa iyong puso. Di ba mas stricto? You have heard before, huwag kang pumatay. Pero ngayon sabihin ko kasi sa inyo, sino mang galit sa kanyang kapatid, magsasabi na ikaw ay walang kwenta. So, ay pwedeng maimpyerno. So, ang kaibahan lang ng Old Testament sa New Testament, mga kapatid, ito. Pwede nyo ito yung screenshot. Tinuturuan at pinapako ng Diyos sa mga ulo ng Hudyo yung immediate material consequence. Napansin mo, pag sinunod mong kalooban ng Diyos, magiging material magiging prosperous ka. Bibigyan ka ng maraming animals, magiging blessed ka. Yun ang promise sa Old Testament. Yeah? Pag hindi mo to sinunod, sasalakayin ka ng mga enemies mo, maano ka. So, instant reward, instant justice. Yun ang theme ng Old Testament. Kasi hindi pa mature ang pag-iisip ng mga tao sa unang panahon. Ngayon, nahanda na sila at mature na ang time, Jesus developed a better way. Pinapako niya sa ulo ng mga tao ang understanding of the danger of sin. So, dati, gagawa lang sila ng buti para sila may biyaya. Ngayon, gagawa tayo ng mabuti
kasi ayaw nating gumawa ng kasalanan kasi alam natin ang epekto ng kasalanan ito ay magdadala sa atin sa walang hanggang kaparusahan. So, sa Old Testament, short-sighted lang sila. Short-sighted. Pero sa New Testament, far-sighted na tayo. Eternal life na ang ating target. Eternal life na. Hindi lang yung everyday. So, sa Old Testament, ang pinopoint ng Diyos ay ang temporal punishments. Mga kung sa ano paggaba, merise. So dahil ginawa mo ito, magkakasakit ka. Pero sa New Testament, ang pinopoint out ni God ay eternal punishment. No? Hindi instant kaagad. Kaya, di ba dati, pag may alipusta sa pangalan ni Lord, stone to death, patay, kikidlatan, mamamatay ka agad. Ngayon, may kilala naman tayong nagsasabi na God is stupid, pinupi-ay pa si God, hindi naman namamatay, di ba? Kasi ngayon, ang focus ni God, hindi na instant justice. Doon niya nasisingilin sa eternal punishment. Di ba? May comedian pa nga, nagsabi, if hell is real, may God strike me down dead. Tapos, walang nangyari sa kanya. Sinabi niya, see, no hell. At tawa yung mga tao sa audience. Yan. Kaya hindi na ngayon instant kasi ang focus ni Lord ngayon na eternal punishment ang focus ni God. Hindi yung instant justice or gratification. Okay? Now, misconception on the nature of God's will. For example, di ba dati may sabihin doon sa Old Testament, lipulin lahat, pati bata, babae, kahayupan, lipulin lahat. No? Di ba parang contradict sa merciful God ang lahat pag sinakop ng mga Israelita isang lugar like Canaanite, no? Kanaan, walang ititira buhay, pati bata, hayop, lahat. Sasabi mo, grabe naman si God, napaka-harsh. No? Ang ibig sabihin niyan, no? During the ancient Middle Eastern text, mahilig silang magamit ng exaggeration ng mga term sa Old Testament. Hyperbole. No? Usually, pag ginagamit nila sa mga military victory, gumagamit sila ng hyperbole. Example, sa Joshua. No? Israel destroyed all. Pero, at the following chapters ng libro, kita mo na marami namang buhay na Kanaan, na Canaanites, na natitira sa land. So, meaning, hindi na inubos. No? It's just an exaggeration or hyperbolic terms na ginagamit. At usually, ang sinasabi na uubusin ay papaalisin sa lupa. Walang ititira. No? Displace. Kailangan i-displace kasi nung unang mga panahon na yon, yung mga Canaanites, Amalekites, they practice extreme evils. No? Like sacrificing children to Molech, sexual immorality, idolatry. No? So ang mga parusa na yon na uubusin sila, yun ay nagre-representa ng walang hanggang kaparusahan. Ang counterpart niyan sa New Testament ay walang hanggang kaparusahan. So, kagaya ng mga Israelita, nung sila ay naging matigas ang ulo, sinakop sila ng mga Babylonians. Kinuha sila, inubos sila ang kinuha. No? Pinanis sila. So, hindi lang mga Amalekites, Canaanites ang pinapanis ni Lord, kasama na rin ang mga Israelita. At ito yung tandaan natin mga kapatid. Bago sila pinarusahan yung mga Amalekites, Canaanites, kahit yung mga Israelites, binigyan sila ng daang-daang taon na palugit na sila ay magsisi. Gave them centuries. So ito ay nagre-represent na kung ano ka mataas
God is slow to anger, no? Slow to anger and long-suffering. Centuries ang binigay sa kanila before sila nilipol. Okay? Tandaan natin, Jesus rejects violence. Love your enemies. No? So sa Old Testament, yun ay temporary stage in God's plan. No? So pag nagbasa tayo sa Bible, we should read it in the context of the entire Bible. No? Pinapunish ni God ang sin, but at the same time, He always gives time to repent. Yun ang ibig sabihin ng pagbasa natin sa Old Testament na misinterpret natin si God na very harsh. God always gives time to repent. Pero hindi siya nag-aatubiling paparusahan pag hindi tayo nagbago. So paano natin babasahin ng Bible? No private interpretation. First, number 1. 2 Peter chapter 1. Sabi, first of all, you must understand this, that no prophecy of Scripture is a matter of one's own interpretation. Sabi ng Bible, hindi pwedeng private interpretation. Huh? So it should be guided by the Holy Spirit and the Church. Bakit? Kasi walang isang letra na sulat sa Bible na galing sa katang isip lang ng tao. Ito ay from the Holy Spirit. So, no private interpretation. So, anong gusto ng mga Bible? Ng mga Protestant? Bible alone. So, hindi pwedeng Bible alone. Kasi anong sabi ng Bible? Hold fast to tradition. 2 Thessalonians chapter 2. So then, brethren, stand firm and hold to the traditions. Importante ang tradisyon. Hindi lang Bible. Kasi ang Bible, yun ang letter. Ang tradisyon, yun ang may dalawang aspeto ang tradisyon. Nakasulat at hindi nakasulat. So yung mga nakasulat, yun ang Biblia. Yun ang scripture. Ang word of mouth, yun ang mga tradisyon, turo na hindi na sulat. Tingnan mo, sabi sa Biblia mismo, John chapter 21 verse 25. There are many things, many other things which Jesus did, na kung ito ay isusulat lahat, hindi magkakasya sa lahat ng libro sa buong mundo. So meaning maraming ginawa at sinabi si Jesus na hindi nasulat sa Biblia. So ito ay kasama sa word of mouth. Okay? At kailangan ng authoritative teacher pag nagbasa tayo ng Bible. Acts chapter 8 verse 30, yung isang eunuch nagbasa, no? Yung isang Ethiopian. Tinanong siya ni Philip, naintindihan mo yung binabasa mo sa scripture? Sabi ng Ethiopian, paano ko maintindihan kung walang magtuturo sa akin, walang mag-guide? So dapat yon ang ating attitude. Hindi yung nakatapos ka lang ng pag-aaral ng pagiging pastor o nagbabasa ka lang ng Bible, sabihin mo nang ikaw ay pastor na, ikaw ay tama na. No? Ito talaga, 2 Peter. Sinulat ito ni Pedro tungkol sa mga sulat ni San Pablo. No? Yung, so also our beloved brother Paul wrote to you, according to the wisdom given him, speaking of this as he does in all his letters. There are some things in them that are hard to understand. Sabi niya, marami sa mga sulat ni Pablo na mahirap intindihin. Na kung saan yung mga ignorante at sa mga hangal, tinitwist nila for their own destruction. Kagaya ng ginagawa nila sa ibang parte ng kasulatan. Sino itong mga taong to na tinitwist nila ang meaning para sa kanilang destruction? Ito ibang mga sekta. Like for example, pinapanindigan nila ang turo na you are saved by faith alone. Sulat ito ni Paul. Pero mali ang kanilang pag-intindi. Kaya,
sa pananampalataya, ligtas ka na, wala ka nang gagawin. Delikado. Para sa kayong kapahamakan. Number 2, kung ikaw ay naligtas na, parati ka nang ligtas. Hindi ka na maiimpyerno kahit kailan. Pag tinanggap mo si Jesus one time na iyong tagapagligtas, hindi ka na maiimpyerno. Delikado yan. Patungo sa iyong kapahamakan yan. Sabi ni Jesus, parati niya tayong winawarningan, remain in me, and I will remain in you. Those who hold on to the end will be saved. Bakit tayo warningan na manatili sa akin kung forever na tayo maliligtas? Kaya sila, pag tinanong mo, 100% na silang ligtas. O hindi na sila kailangang i-judge by the living of the dead by Jesus. Kasi sigurado na sila. Tayo mga Katoliko, kagaya ng mga Hudyo, meron tayong 3 pillars. Kagaya ng Scripture, doon nakasalalay ang mga Hudyo. Meron din silang magisterium, teaching authority ni Moses, tayo teaching authority ng simbahan. At meron din silang sacred tradition, the sacred tradition from Moses. 3. Pero yung Protestante, isa lang. Hindi na makakatayo yan. Scripture alone. No? So, hindi makakasurvive yan. No? Medyo mataas ngayon. Pasensya na. Okay, so babasahin ko yung